So, what's up mga karilto? Katito na naman po ulit si Kuya Baet. At syempre, shoutout muna sa ating mga kababayan around the world at ang ating mga mahal na OFW dyan. At of course, ikaw na nanonood sa atin. Sa akin, alright? So mga karilto, ito isang talagang napaka-importanting issue para sa ating mga kababayan. Itong tungkol dun sa PhilHealth, na dinidinig na sa Korte Suprema. Talagang, kung napanood nyo yon o napakinggan, talagang napakagandang pakinggan at napakagandang intindihin. Dahil mga kariltok, ang usapin dito ay bilyon-bilyon na nawawala. Saan ba napunta? Di ba? To make short mga kariltok, panoodin natin dito at mag-comment-comment na lang tayo. Kaya doon sa mga loyalistang mga kamote kayo, talagang bulag kayo sa katotohanan. At talagang tiwalang-tiwala kayo sa administrasyon kung anong pinaggagawa nila, mga kupal sila. Di ba? Kasi, alam nyo kung bakit mga kariltok, masakit to sa mga ibang kababayan natin na nagbabayad ng mga buwis. Yung mga ganon. Kasi dito sa amin sa Austria, meron din naman kaming ganyan. Nagbabayad kami monthly, tinatanggal na yun sa aming mga sweldo. Pero ikaw, pag nagpa-ospital ka, o ma-ospital ka, may sakit ka, basta tungkol sa kalusugan, pumunta ka sa doktor, pumunta ka sa ospital, ma-confine ka, lahat libre po yan dito sa amin. Kasi nagbabayad na kami. Pakinggan natin dito at bigyan natin ng reaction. Siguro marami na naman talagang nakapanood dito at saka marami ng pero talagang napakagandang pag-usapan to dahil ito po ay para sa tao. Yun po yun. Hindi para sa mga gobyernong kurap, mga kupal na kurap. Kasi mapapamura ka dito kasi talagang, ay nako. Kaya ang daming ginisa po dyan sa Korte Suprema. Hindi sila makapagsalita. Hindi makasagot. Kundi dumidepensa sila sa mali. Mali na nga, dinidepensahan pa ang mali. Hindi mo pwede nang itama yon mga kariltok. Kahit anong gawin mo. Pero, ang nakakatuwa dito mga kariltok, ay talagang meron pa pala tayong pag-asa sa Korte Suprema. Ibig sabihin yon, salamat sa kanila. At sila na lang talaga ang pwede pang pagkatiwalaan ngayon. No. Kaya yun mga kariltok, let's go, pakinggan natin. When funding unprogrammed appropriations, how does Congress determine where to get the funds and which appropriations to realign? Your Honor, under Special Provision 1D, there are various sources of funds such as excess of revenue collections over the targets or new revenues, whether these are tax or non-tax. There are foreign loans approved, which might also go into the pool. And finally, this new additional source. And excess reserve funds. Excess reserve funds. No, it's called as a result, fund balance. Yes, as a result of the review and reduction scheme to reasonable levels of their reserve funds is discretionary. It has no fixed standard. All right. There are guidelines, Your Honor, set by the Department of Finance for determining the computation of what should be a reasonable level. Yes. According to the DOF, the funds to be remitted to the National Treasury will finance urgent national projects. In Annex A of your compliance, dated November 8, 2024, pages 1 to 4, the OSG enumerated some of these projects, including routine maintenance of national roads, the Panay-Guimaras-Negros Island Bridges, or the PGN Bridges project, and payment of right-of-way. These are all construction projects, Mr. Solicitor General, correct? Not all of them, Your Honor. Some of them pertain to health projects. No, I'm talking about the routine maintenance of national roads, the PGN Bridges project, and payment of right-of-way. Correct?
In a sense, they are Yes, they are. ordinary expenses. They Or they expenditures. pertain to construction projects of the government. Correct. Infrastructure. Yes. You can call it that, infrastructure projects. All right. With respect to the PGN Bridges project, per DBM's budget of expenditures and source of financing FY 2024 report, the PGN Bridges project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Yes. So when funding a project that is already fully funded under the category of unprogrammed funds. I didn't quite get the Programs. question, Your Yes. Honor. Pardon me. Yes. Export-Import Bank of Korea has loaned the Philippines 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, I think one consideration by the Congress in doing so is a determination of when a project is already implementable. So if a project that has already been identified and sufficiently funded is considered to be non-implementable for the given fiscal year, then I think it is the decision of the Congress in the exercise of its policy or wisdom, so to speak, to move it to the unprogrammed appropriations in the meantime. Yes, all right. So, has the government moved this amount to the unprogrammed funds of the government? There are so... This I'm sorry, Your Honor. Export-Import Bank of Korea loan, has the government moved it to unprogrammed funds? We will have to check on Yes, that. Whether please that, check on that. Yes, whether that has been actually transferred only or removed altogether. Yes. Because there were certain removals made by the Congress in the proposed infrastructure or other projects How of the can government. the government have removed this when it is a loan specifically for that purpose? It is something that can be deferred, Your Honor, even Yes, if it's what funded. is the reason for deferring it? Your Honor, I cannot speculate on Correct. the reasons of the I go congressman. now, yes, to my next question. Has the government spent even a single centavo from that loan, considering that the project has not even started? Well, there is nothing to spend for if the project has not even started, Your Honor. So where is the money? The money went presumably to the National Treasury for the purpose of using it for projects and programs under the unprogrammed So appropriations. we have unused funds for the project, and yet we still got money from PhilHealth to supplement this fund that has been unused for years. Not automatically, Your Honor, because even if the funds, even if the sources of funds under special provision, number one, of the unprogrammed appropriations is already there and is ready to be used for the projects under the unprogrammed appropriations, it is still a question of whether the implementing agency is ready to implement that project.
So if the implementing agency does not think that it can implement such a project within the given year, then it will not ask for any allocation under the Yes. unprogrammed appropriations. Yes, but aside from the foreign funding from Korea for this project, in 2022, there was additional funding from the GAA for this project in the amount of 50 million in 2022. In 2023, another 57 million. This is over and above the Korea Export-Import Bank of Korea loan. Where did this money go when the project has not even started? We will check on that, Your Honor, because that is a very specific project which we have not really examined. Yes, We're please looking do at that. the totality of all the projects that were defunded or where the allocations have been reduced, and or some projects that had actually been removed from the program appropriations under the NEP, and which may have found themselves in the unprogrammed appropriations. Yes, Mr. Solicitor General. Mga ka-real talk, si Justice Ame Lazaro Yabier. Talagang, tayo dyan? Clap tayo dyan. Napakagaling. Hindi lang siya, kundi napakating mga hukom dyan sa Korte Suprema, no? Talagang, pag pinanood yung mga ibang video, talagang maraming nagisa. Hindi yan, wag niyong ihantulad yan sa mga Quadcom, sa Congress. Dahil yung mga yon walang alam. Ito ang tunay. Ganyan magtanong. Puro talagang makikinig ka, maintindihan mo. Kaya lang ang daming English. Medyo hirap na hirap din tayo doon sa pag-English nila. Pero madali namang intindihin. Maintindihan nyo rin. Kahit ako, hindi naman ako napakagaling sa English, pero maiintindihan mo yung point kung ano talaga yung mga punto. Mga babayaran, pero yung pondo, sa madaling salita, merong mga pondo, yung parang reserve na pondo, inilagay sa National Treasury. Kumbaga sa gobyerno, mga karito. Ngayon, yung issue pa dyan, ang malupit pang isang issue dyan, hindi pa nga sila nakakapagbayad, bakit inilipat pa doon? Tapos, ang pangalawa, ang sabi nila, para daw sa mga urgent na paggagawa ng mga kalye, paggagawa ng mga bridge, kung saan sang infrastruktura. Ngayon, ang yari. Isa pang malupit ng mga ka-real is yung pondo para doon sa mga ipapagawang mga infrastruktura na yun, kung ano man yun, is may pondo na ng 174 billion na galing sa Korean loan. Isipin nyo yun. May pondo na siya. Ang malupit pa dito, ang pangatlo, hindi naman nila nauumpisahan pa yun. Sobra-sobra na. Ngayon, pagtatanungin natin ang mga yan, nasan yung pera? Diba? Ang isa pa doon, mga ka-real talk na sinabi ni Hukom Yabier, hindi mo pwedeng ilipat ang pondo ng para sa kung anong mga pinapagawa o anong gagawin na mga kung ano man. Kung hindi kaugnay po ng PhilHealth, kaugnay sa kalusugan. Di ba? Pondo ng PhilHealth, ilalagay mo, ipagpapagawa mo para ng tulay, pwede ba yun? Hindi naman po pwede yun, mga karilto. Pero kung para sa kalusugan at konektado, pwede, siguro. Di ba? Kaya, kahit dito mga karilto, sa totoo lang, siguro kahit sino mag-explain o magdepensa dito sa usaping PhilHealth, yung pondo, mahihirapan kayo dito. Para maintindihan natin para maintindihan ng iba nating kababayan. Para malaman nila kung ano nangyayari talaga dito. Sa corruption pa rin. Di ba? Sobra-sobra na. Pero bago ko makalimutan mga ka-real talk, yan si Madam Hukom Yabier. Yan po ay tinalagaan ni Tatay Digong noong Nobyembre 2018. Nagsimula po yan 2019. Iyak na naman ang mga loyalista. Tuloy na. Ka-real talk, grabe talaga yung mga... Ayan, bahala kayo sa buhay nyo. Ang titigas ng mukha nyo.
Hindi, kasi mga ka-real talk, alam nyo naman, ito real talk lang talaga, no? Para sa kalusugan ng ating mga kababayan yan eh. 'Di ba? Sa panahon ngayon, marami na nagkakasakit. Marami yung, kahit nga mga bata-bata pa talaga, nai-stroke na o di kaya na ano, 'di ba? Katulad na lang ng singer na yung sino mo kalan nun, 'di ba? Na ano yun, nadali rin ng stroke, 'di ba? So, hindi nila iniisip ang kalusugan ng mga tao. Ang iniisip nila yung makapaglagay sila sa bulsa nila. Eh, yun naman ang totoo dito eh. O, 'di ba? So, napakaganda mga ka-real talk pakinggan at panoodin. Panoodin nyo yung nangyaring pagdinig sa Korte Suprema, no? At naniniwala ako na buhay pa ang justice ng Korte Suprema sa atin ngayon. At nakakatuwang pakinggan mga ka-real talk na ipadinig at ipaalam sa taong bayan kung ano talaga. PhilHealth pa lang yan na budget Yung pondo ng PhilHealth pa lang yan. Marami pa. Ayun yun mga abangan pa natin. Kaya nakakabwisit dyan sa mga kupal na talagang sobra kayo. Mga talagang wala kayong awa. Diba? Eh, sabi nga ng mga OFW, ba't magbabayad pa kami? Kung sinisilid lang din naman nila sa bulsa. Sabi ng OFW, 1,500 to 2,500 ang binabayaran nila monthly. Isipin niyo yung mga ka-real talk. Diba? Ang sakit nun, ha? Oh. Kaya talaga sila wala kang maaasahan ngayon dito sa nangyayaring ito. At saka yung mga hukom natin, yung mga hukom dyan, yung mga justice, talagang mga sila, kalmado. Talagang dapat ito mapanood natin. Ito kailangan nating maintindihan. At least nakakatuwa naman na dahil sa kabalustugan nila at sa mga kapalpakan nila at saka sa mga pangkukurakot nila, nabubuklat ngayon yan. Nakikita natin at naiintindihan natin. 'Di ba? Napaka-importante po sa atin yan, na malaman yan. Hindi sila naghihirap eh. O, 'di ba? Tayo ang kawawa. Kinakawawa pa. Oh. Then, saludo po ako sa inyo. Maraming salamat at ipinaririnig nyo sa amin yan. At ipinapakita para talagang makita natin. Itong mga loyalistang mga pulpul na naniniwala pa sa gobyerno nyo, kayo lang, wag nyo na kaming idamay ha. Ngayon, ipagtanggol nyo ang gobyerno nyo. Kasi kahit sino, may hirapang intindihin to. At kahit sino ang gustong magpaliwanag at ang gustong dumepensa, hindi nyo kayang depensahan to. Malabo kayo dyan. Di ba? Hindi pa nga nakakabayad doon sa mga sabit. Kinuha nyo pa. Di ba? Ngayon, ang tanong, nasaan yun lahat? Wala sa akin O ngayon, doon sa mga iyakin, yung pinapalakpakan namin ngayon at natutuwa kami na hukom, yung po ay itinalaga ni Tatay Digong noon. Ganon katindi at ganon kagaling. Talagang makabayan. Ang sarap pagtawanan ng mga loyalistang pulpul. Ngayon, sino ngayon ang nagkakalokohan? Sige, maniwala pa rin kayo. Ipagpatuloy pa rin nyo ang paniniwala nyo sa administrasyon ng Marcos. Di ba? Hanggang sa ubusin ang lumubog na ang Pilipinas. PhilHealth pa lang yan ha. Tandaan nyo, PhilHealth pa lang yan. Huwag kayong masyadong kupal. Pagtatanggol nyo pa ngayon, sige, pagtanggol nyo. Kung kaya nyo pagtanggol, magpaliwanag kayo lahat. Di ba? Kaya yun lang mga ka-real talk, sana may naintindihan tayo dito. At huwag nating meron pa ulit na pangatlo sa March 4. Panoodin po natin, pakinggan po natin, at may matututunan po tayo. Yan po ay para sa atin at para sa kalusugan ng mga Pilipino. Di ba? So yun lang po mga ka-real talk, at dito na naman po ulit si Kuya Bait at laging sinasabi magkikita po tayo dito sa apat na sulok ng kamerang ito. At lagi pong tatandaan, keep safe and stay healthy po. Bye-bye you.